Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon etong excited nga daw po ang lahat. Ibig sabihin ng tao, ang buong Pilipinas excited sa mga Duterte na kasi 'di ba kakandidato nga raw po sa Senado. Aba, so ako inaamin ko di ako excited. But I want them to run, mga kapatid. Mas gusto ko talagang tumakbo sila para yung mga nagsasabi na ano, na binitbit, 'di ba? Duterte yung nagdala, para talaga po para talaga I mean, magkalinawan, magkaalaman na ho talaga. 'Yan ang, para sa akin. Kasi yung gano'ng klase na ano, na I would say, kayabangan, 'di ba? Palagay ko dapat 'yan, eh, matapos na, 'di ba? Matuldukan na. Kasi tignan niyo na lang, ang sinasabi ni na Harry Roque, ang mga tao raw, lagi raw, I mean, ang hinahanap raw ng taong bayan o iboboto is not the personality. Hindi yung tao kung hindi yung branding daw, yung, Duterte brand or yung character na yung, "Oh, tang-ina niyo papatayin ko kayo." Yung tipong gano'n na matapang, maangas, 'di ba? Pero ang tanong, hanggang saan yung tapang, 'di ba? Hanggang saan yung extent nung nagawa? Ma-ano, mayabang dati, 'di ba? Mamalaki, akala natin, talagang ano, sabi nga, almost perfect. Next to Apo Lakay, yung gano'n, 'di ba? Magaling na ano talaga leader. Kaya lang, ang nakakasuya naman kasi sabi ko nga, nung kanyang presidency ang mga loyalista, ang mga Filipino, sinuportahan siya, nanahimik, 'di ba? Ah, Iginalang natin siya. Ang problema, nung hindi na siya ang presidente, ang gusto niya parang parang siya yung excited na manatili sa kapangyarihan o makabalik sa kapangyarihan, 'di ba? Kita naman natin yung mga actions. Now, yung kanilang pinagsasabi na Duterte yung nagbitbit, eto lang gusto ko lang ding i-point out na gaano po karami ang, excited para ho sa kanila. Now, eto yung nakaraang survey na kung saan, yung pro Marcos tsaka pro Duterte supporters, ngayon dito ho naka-breakdown, which is I like. Kasi kita niyo naman, ah, dito sa NCR, napakarami talagang 43%, bagay na hindi mapaniwalaan ni Harry Roque 'yan, sabi nga niya, ang NCR kaya po nanalo diyan, ibinoto si PBBM, it is because of the Duterte. Because usually, ang NCR, they tend to vote na opposite. So ibig sabihin niya is ang mga taga-NCR, kami, ayaw namin sa Marcos. Hindi mananalo si BBM dito. Kung hindi dahil kay VP Sara. Mm. Kaya nga mainam lumabas ang survey na 'to, na doon pala sa survey na 'yan lumilitaw is 14% lamang ang mga supporters nila. At ang pinakamalala, ang, Balance Luzon, yung mga bandang, gitnang Luzon, 7% lang. Tapos 32% ang, Marcos supporters, 38% ang Visayas, 18% ang sa mga Duterte. And then, pinakamalaki naman po nila, in fairness, 53% ay ang Mindanao. Siyempre, regionalism. Uso yan sa mga Pilipino, 'di ba? Kung paano katulad din rito sa Balance Luzon, kabilang yung ano diyan, bandang northern part, no, yung Ilocandia, 7% lang ang mga Duterte. Pero pagdating ng Mindanao, 'di ba? Si PBBM ay naka 17% while the Duterte got 53%. So, all in all, eh sabi rito ng research ng Okta, 31% of Filipino support President Marcos and 20% lamang dun po sa mga Duterte. So, sinasabi kasi ni Harry Roque, kaya raw masabing excited ang mga Pilipino sa mga Duterte kasi mas malaki yung boto ni VP Sara. Sabi ko nga hindi ata nito naiintindihan o baka naman talagang sadya lang na ano yung kanyang isipan,
Sarili na lang niya ginogoyo niya. Hindi kasi po puwedeng maging basehan ng excitement yoong mas mataas yung boto ng Vice President kaysa sa presidente, 'di ba? At hindi po yun puwedeng maging guarantee. Eh, yun ay katibayan lamang na yung excess doon, eh, yun po yung mga excited para sa mga Duterte because at the same time, anti-Marcos yung mga yun, 'di ba? Pero dito, sa 31.6 na PBBM, that includes yung mga hard line talaga, yung mga loyalista, plus yung mga supporters na naniniwala sa kanya, nakakita ng pag-asa. Pero etong si Sara, naka 32.6. Actually ang lamang lang naman ni VP Sara wala pong 1,000,000 kay PBBM. Kung inyong kukuwentahin 'yan, parang nasa mga less than 500,000 lamang ang lamang niya. Samantalang yung lamang ni Digong kay BBM dati nung kumandidato pagka-vice nung 2016, eh, milyon po ang diferensya ng boto nilang dalawa. So ibig sabihin kung titignan natin, Duterte lost million votes, 'di ba? O ibig sabihin, marami silang mga supporters noon na lumayas at binoto yung ibang mga kandidato. Maaring, ayaw nila kay BBM noong 2022, binoto nila yung ibang mga kandidato. Pero hindi nila binoto ang mga Duterte o ang Duterte, si Sara. Oo, 'di ba? Kasi ang pinakamaganda sanang indicator dito, kung yung diferensya ng boto ni Digong kay BBM, mas lalo pang lumaki. Kung naging 5,000,000, 10,000,000, talagang masasabi natin and I will admit na ang mga Duterte ang bumitbit kay BBM towards the presidency at dapat tanawing utang na loob. Pero kung ganito lamang, eh, bumaba pa, they lost millions. Hindi ho biro yun, milyones po yung botong nawala. Eh, ibig sabihin, doon pa lamang tumatagilid na yung kanilang bangka, 'di ba? Isa pa, kung excited ang mga Pilipino sa mga Duterte, eh, bakit nilalayasan ang kanilang partido? Now, ang nakita ko lang naman po dito talaga, kaya ho tatakbo 'tong mga Duterte, bukod sa sa survivability ang pinag-uusapan, or preservation, 'di ba? Sabi nga, eh, negosyo, ginagawang negosyong pulitika. Isang nakita ko lamang din dito sa kanila ay siyempre preservation nga, yung mga proteksyon para sa kanilang mga sarili. Lalong-lalo na kay Duterte, 'di ba, dun sa matanda na kahit papaano kailangan na merong immunity, kahit kahit na limited immunity, 'di ba? Kahit matulad man lang kay Trillanes na sa gano'n, protektado ng Senado. Kasi meron na tayong bad precedents, eh, kay Trillanes talagang hindi siya ibinigay ng Senado, hindi siya naaresto. Hanggang sa lumabas yung desisyon na, parang pina-TRO niya yata yun, question niya yung desisyon. So dun lang siya umuwi ng bahay nila. Ayan, pupuwedeng gamitin 'yan. Now, tignan niyo 'to, ha. Sinasabi nila, eh, hinahanap daw ng taong bayan na buti pa nung panahon ni Digong, malakas ang ekonomiya. Well, ang totoo doon, kaya po maganda sa simula ang takbo ng ekonomiya ay minana niya 'yun kay Pinoy. Gaya nga ng pinakita ko sa inyo kanina, 'di ba, na yung graph. Eh, pagdating po sa foreign direct investors nga lang, mataas, eh, nung time ni Pinoy. Kaya lang sumasadsad nung kalaunan na. So yung trend ng pagsadsad, eh, nanggaling sa panahon ni Duterte. And then yung issue rin ng graft and corruption, hmm, pababa. Pababa kasi ang pinag-uusapan doon sa graft na yon is pag-handle sa graft and corruption. Ibig sabihin, bad, bulusok, pababa, pangit yung performance ng nakarang administration. Naging maganda lang kasi talaga, naging matunog na parang, exciting ang lahat ng, bagay dito sa mga Duterte, yung administrasyon ni Tatay Diggs dati.
It's because of the vloggers. 'Di ba, na talagang ina-amplify palagi to the point na kahit na hindi naman na o wala namang kinalaman ng build program or projects, sasabihin na build, 'di ba? Masyadong pinaganda. Akala tuloy ng mga tao nakatulong ng malaki yung build. Pero ang totoo ilang piraso lang naman yun. Oh, yung mga tulay na 3 tulay na libreng binigay ng China, they're not part of the build. Regalo yun sa kanya, bigay yun, 'di ba? Ang tanong, ano naman yung kapalit nun? Now, naalala ko lang kasi na sabi ko nga, hindi naman ang taong bayan siguro ang mukhang excited rito, eh. Ang mas excited rito etong mga Duterte. Why? Kung napansin ninyo yung matinding, pangamba ni Digong, 'di ba? Kaya nga pumunta pa ito ng China last year, July 16, makipag-usap kay Xi. Now, pag-uwi niya ng Pilipinas, pinaggigiitan niya na dapat igalang ni PBBM yung mga kasunduan ng nakaraang administrasyon, including his administration with China. So, kung silang mga senador, kasi sabi rin ni Roque, magkakaroon pagka nanalo raw 'tong mga Duterte, 2025 yung election pinakamalapit, magkakaroon daw tayo ng kapayapaan sa West Philippine Sea. So, ano yung ibig niyang sabihin na na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa West Philippine Sea? Well, remember nung nagkaroon ng interview sa kanya, 'di ba? Ano sabi ni Duterte ron? Yung Chinese media. Sabi niya, "I'm sorry to my country, I am no longer your president." 'Di ba? Tapos, if given chance, I will reverse everything. So, gano'n yung target nilang mag-aama. So, kapagka nakaupo sila sa Senado, 'no, God forbid, God forbid please, eh, sigurado 'yan, ang tatrabahuin nila rito, ma-pressure ang presidente na i-give up to the point na baka ang Senado, paglabasin pa nila ng stand, 'di ba? Against the president's stand on the West Philippine Sea na ina-assert natin ang ating karapatan. So baka sa kanila ang mangyari ang Senado maglalabas ng na sa ngalan ng kapayapaan dapat ipaubaya na lang 'yan katulad ng Sabah. 'Di ba? Yun ho kasi sinasabi nila ngayon, dapat ipaubaya na lang 'yan sa China. Magkakaroon pa tayo ng kapayapaan. So, eto lang, para sa akin, para sa mga excited na mga Filipino, go for it. Vote the Duterte. Tatlo 'yan, yung mag-aama. Pero kung excited kayo para sa kapakanan ng bayan natin, junk these people. Because we don't deserve, 'di ba? Etong mga alam niyo ng maka-China, dahil lang sa kayo ay Bisaya, dahil kayo'y taga Mindanao. Nakiki-excited na rin kayo, 'di ba? Na hindi, meron kaming common denominator, pareho kaming Bisaya, pareho kaming, taga Mindanao. Oh, tapos ano na, 'di ba? Pagka nagka-letsi-letsi ang performance, kasalanan ng presidente, pero ang nag-perform yung tatlong mag-aama. And then coming 2028 gagawin pang presidente si Baste. Alam niyo po, when Sara Duterte mentioned the 28, 'di ba? So 29, 30, 31, 32, 33, 34. So 2034 po daw siya magiging ready for presidency. So sabi ko nga, sila yung mas excited, eh. So nakapagplanuhan nila na pagkatapos ni Digong, 'di ba? Eh, ang gusto ni Duterte ay si Sara. Ayaw naman ni Sara na kumandidato ng nasyonal. So nag-vice president. 'Di ba? At kahit magkalaban silang dalawa nung 2022 ni PBBM, so ako nakakasiguro ako na hindi mananalo si VP Sara diyan. At talagang mapipilitan niya na humarap sa debate. At do'n sa debate, putragis magkakaletse-letsehan talaga diyan, magkakaalaman. Kami mang mga vlogger nagulat din kami. Yung, sinasabi namin akala namin magaling, 'di ba? Kasi abogada, do'n namin napatunayan hindi lahat ng abogada o abogado, sadya ho talagang magaling, mataas yung comprehension, 'di ba? Ki Inday ilan yung mga manifestation na hindi, eh, 'di ba?
Talagang, ano parang, dun sa DepEd she was there, um, sabi nga, ano, parang parang dekorasyon lang, parang panggulo lang. Nung iniwan niya yung, DepEd, magulo talaga, 'di ba? Na dapat nga, hindi po siya ro'n talaga nailagay kasi nga wala namang kakayanan, walang background. Now, ah, dito naman in case naman dito nung kay ano, kay eto sabi nga ni ano, ni VP Ruiz, "At si Baste ang iba-bash at hanapan ng mali." Well, unang-una kasi yung kabastusan niya, 'di ba? Oo. Wala pa nga siyang napapatunayan sa Davao. Ano na ba napatunayan ni Baste sa Davao? The war on drugs, yung declaration niya. My goodness! Sa Davao City, halos walang mahahagilap na droga. Kaya nga ang halaga ng ano, ng isang gramo ng shabu doon ay ₱16,000. So, mga mayayaman na lang, mga anak ng mga milyonaryo ang makakapag-shabu dun sa Davao City. Kawawa yung mga mahihirap dahil po talagang walang makuhang supply. Bakit gano'n, 'di ba? Special ba mag-addict itong mga taga Davao City? Hindi. Dahil, ah, yaang yang, dahilan kung bakit mailap ang, shabu sa Davao, it's because of the very, very effective presence ng mga checkpoints ng, Davao, yung Task Force Davao at saka nitong PNP. Ayon yan sa PIDEA. And then etong si Baste para mai-ano yung kanilang tawag dito, yung kanilang, pag-build up ng image 'no, na katulad din ito ni Daddy Diggs. So, ginaya na yung, mura, ginaya na rin yung, style ng pagsasalita, 'di ba? Nag-declare ng war on drugs at pinagpipilitan bumalik ang druga. Paano masabing bumalik ang droga? Eh, 'pag titignan mo nga yung presyuhan ng droga sa inyo sa Davao City, napakamahal. Kumpara rito sa lugar namin, sa Quezon City, ang presyuhan dito 300, may 150 pa nga daw, eh. Hindi lang yata yung 1 gramo. Oh, sabihin natin 3, 'di ba, mga gano'n. So, murang-mura. Tapos dun napakamahal. Tapos dun siya nag-declare. Ngayon para masabi na talagang, papatayin yung mga drogista, yung, illegal drugs, 7 pulis agad ang patay pagkatapos just a day after his ano, declaration ng war on drugs in Davao City against illegal drugs. Oh, kung hindi palpak, dapat nag-resign na siya dahil ang resulta sumabit yung mga pulis niya. Kawawa yung mga yun, 'di ba? Tiyak matatanggal yung mga responsible diyan sa trabaho. Oh, kumusta yung mga pamilya nun lalo pagka nasuspindi yun? 'Pag sinuspindi yun ang ending nun walang sahod yun, kawawa yung mga pamilya nun, 'di ba? Hmm. Maraming puwedeng sigurong i-handle dun sa Davao City pero hindi yung gano'ng gayahin yung tatay. Hmm. Sabi ni ano, JMV, "Yan bang si Baste may tinapos?" Hindi ko ho alam, eh, kung may tinapos yun, eh, 'di ba? Sabi ni VP Ruiz, "My friends in Davao City just know that Baste is legit druggist." What do you mean legit druggist? Kaya sabi, "Sneaking out from, work just to say good morning." Hi, good morning, Brenda Decano. Ah, naku 'pag natalo ang mga 'yan, sasabihin dinaya. Okay, I'm about to say that, eh, 'di ba? Pagka 'yan ang natalo, tiyak magwawala niyan si Harry Roque. Sasabihin ni Harry Roque ay dinali tayo ng smart magic. Kasi take note ha, ang Smartmatic hindi pa ho totally disqualified. In fact, ni-reverse po ito ng Korte Suprema, ang pagdi-DQ sa kanila ng COMELEC na walang due process na dinaanan, 'di ba? So, sa 2025, um, tawag dito, this coming 2028 makakapag-participate sila, but not for the 2025 if I'm not mistaken, dahil nga po dun sa DQ. Hmm. Yan ang sasabihin nila na
Puwede ho pa nilang gamitin ito para magsimula ng panggugulo na naman dahil dinaya ang mga Duterte. Katunayan or imposible na may matalo sa kanila kahit man lamang si Tatay Digong na dating presidente, na usually kapagka dating presidente 'pag kumandidato sa Senado, talaga namang nananalo because of the, popular support ng taong bayan, 'di ba? So, 'yun ang palilitawin nila rito, dinaya. Tapos sa electoral protest at walang katapusan na bintang kay PBBM na dinaya. Pinadaya sa Smartmatic, ito na naman si Glenn Chong, dadaldal na naman, excited rin 'yun, 'di ba, na sabihin, kinakausap kasi ni Lisa ang may-ari ng Smartmatic. So itong mga Duterte pinagurgur sa Smartmatic kaya hindi nanalo, kasi kinakatakutan. 'Di ba yung mga gano'n? Kung alam niyo matalo manalo man 'yan, ang gagawin pa rin nila roon panggugulo pa rin, eh. Kasi nga in preparation for the 2028 election. Tapos pagdating ng 2034, then here comes Sara Duterte, siya naman yung tatakbo sa pampanguluhan, 'di ba? Tapos sino ba diyan sa mga kapatid niya ang gagawin na vice president? O patay na. Talagang, tapos na ang pangarap ni Amy Marcos na pumosisyon, 'di ba? Na kandidato pampanguluhan. Eto kape. Etong mga Duterte ang excited masyado, na ano, na pumosisyon. Sabi nga rito ni Franz Castro, ginagawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno, 'di lang para manghurakot, grabe, pero para pagtakpan din ang mga kasalanan nila. Well, that's, self-preservation, 'di ba? Kasi kahit papaano magkakaroon ng impluwensiya 'yan, biruin mo senador, oh. 'Di kanya-kanyang siyempre may mga magiging supporters 'yan, may mga kanya-kanyang mga influencers 'yan. 'Di kanya-kanya po ng pagpapabango 'yan na, "Hindi dapat ganito, ganito yung mga Duterte ganito 'yan, mababait 'yan, mabubuti." Talagang sinisiraan lang sila, 'di ba? Oh, ngayon inaresto si Digong ganyan ng ICC kasi puwede siyang arestuhin pa rin ng ICC. Matiyempuhan lang siya nun yari na, 'di ba? So, magiging gulo pa 'yan. Kaya mainam nito pagdating ng halalan, eh, kung hindi ka excited sa kanila, ibasura mo yung tatlo, 'di ba? Kung nakuha ng 31.6 million na bumoto nung nakarang halalan, 'di bumoto uli tayo, and this time kasama naman ako, siguro wala naman na mag-a-assign sa'kin somewhere else na mag-cover ng botohan at talagang I need to vote na, 'di ako nakaboto nung nakaraan, 'di ba? So ibabasura natin dapat, 'di ba? At, kasi pagka wala ng Duterte nanalo sa 2025 tapos, 'yan na po ang magiging hudyat ng katapusan nila. Kasi si VP Sara, babalik lang ito ng Davao City, oh. 'Pag tumakbo siyang pampresidente, magiging imposible pa sa kanya ang manalo. Bakit kanyo? Kasi yung itok-itok scandal niya na nagpapakita ng kahinaan ng ulo niya, eh, magiging balakid ito lalo na babae siya. Mga Pilipino kahit anong kulay sa politika, maliban na lamang po sa mga diehards nila, iboboto pa rin siya. Pero sa iba, 'di ba, manggaling man dun sa mga opposition, yung totoong opposition na hindi sila, 'di ba? Eh, wala, hindi na yan tatangkilikin. Now, going back dun sa sinasabi na excited raw ang mga Filipino, well, palagay ko kung sino nagsabi nito, palagay ko si Bato de la Rosa lang ang excited. Kasi nga nakikita niya na ano, na hindi na po siya at saka si Bongo ano, mag-aala ano, ah, tawag dito, hook ano hindi, hindi, yung parang ambush style, 'di ba? Hindi na sila magsosolo, mag-i-independent. Oo. Dagdag puwersa lang rin ito 'tong ginagawa ng mga Duterte na para mapalakas ang PDP laban. Kasi kapagka wala na namang naipanalong senador ang PDP laban, 'yan po ay magiging ano na rin 'yan, hudyat ng tuluyan ng pagkabagsak ng PDP laban. Pero mo sunod-sunod wala kayong pinananalo, oh, 'di ba? Robin Padilla lang kung hindi pa artista 'yan, hindi pa dumikit 'yan sa Uniteam, na aminado rin naman siya, oo.
walang ipinanalo, 'di ba? Ang ruling party, imagine, could you imagine that? A ruling party, lahat ng kandidato silat ng nakarang halalan, 'di ba? So gano'n din kapagka natalo sila sa 2025, naku po, 'di ba? So because supposed to be dapat malakas pa rin ang partido na 'yan. Kaya lang alam niyo naman lilima na lang yata yung miyembro niyan, eh, kokonti na lang, 'di ba? Etong mga banat na 'to, mas pinagsasabi 'to ni Harry Roque, ni Bibi Gandang Hari, eh, nakakairita ang mga kasinungalingan, pero kabaliktaran naman po talaga sa katotohanan, 'di ba? Hindi ko lang ma-imagine na papaano kapagka natalo ang mga Duterte, makakaramdam po kaya ng hiya si Harry Roque? Ano sa tingin niyo? May maramdaman kaya siyang hiya? Sabi ni Marlene. I don't think, uh, I don't think so na mananalo pa kayo. Never Duterte na uh, sa pro-China. Diba? Isang issue pang malaki yan ngayon sa darating na halalan sa national. Eh, may pagmamahal ka ba sa bayan? Di ba? Hmm. Kapag ka pro-China ka, hindi ho pa pwedeng pag tinanong yung mga yan, are you in favor of China? Hindi ho pa pwedeng sumagot yung mga yan na no comments. 'Di ba? But what we can expect about that, meron diyang mga magsasabi na grabe na po talaga yung ginagawa ngayon ng China. Pero maganda po yan ay itanong yang direkta sa pamilya Duterte. Kidigong, kay Baste at kay Pulong. Pero uunahan ko na po. Okay? Sasagot ang mga yan ng ganito. Sa totoo lang, hindi kami makapaniwala na napaka-aggressive na ng galaw ng China diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? At kinukondina namin yan. Yung pang-water cannon, panghaharas doon sa humanitarian aid, humanitarian supply doon ng mga Navy natin. Kinokondena namin yan, hindi kami natutuwa. Di ba? Pero ang totoo, everything was just a drama. Kaya nga, kapag ganyang halala na, any drama, basura na natin. Tignan natin yung prior. Di ba? Plus the performance. Ganon. Hindi ba, Don Kenks? So, magandang gabi sa'yo. Hmm. Sabi ni Daddy Arwin, tanga na lang boboto pa sa mga Duterte. Eh, marami-rami pa yan. Mga ano, ilan ba yung lumilitaw dun sa survey? 20%. Di ba? Marami-rami pa yon. Sabi ni Esther. Good PM, Sir GDB. Hindi mahihiya si Roque, abogado daw siya, kaya laging liar. Wala nang mabubudol ang mga Duterte. O naman, 'di ba? Isipin mo na lang, yung mga kami miyembro nila sa Kongreso, nilayasan sila. Tapos sa Senado, meron pang isang lalayas. I do not know, I'm not sure now, dahil po may tatlong Duterteng sasali sa puwersa nila para lumakas, ika nga, ang partido nila, partido PDP Laban. Eh, kung yung sinasabi nito ni Bato de la Rosa, na palagay ko naman po ay si Bato de la Rosa po yun ang maglilipat bakod, eh hindi na po tutuloy na lilipat bakod, 'di ba? Etong excitement ng mga Duterte na kumandidato sa 2025 mag-Senado, yan po kasi is a desperate act to save their political party. Na kahit na nakakahiya na tatay, dating presidente, vice president ang kapatid, dalawang kapatid na iyong isa congressman at mayor, magsesenador. Tatlo, 'di ba? Tatlo. Oo. Sabi ko nga, ba't hindi pa isinama yung isang asawa, tapos yung anak, 'di ba? Anak ng baka. Alright, so iwan muna natin 'tong super exciting na issue nila.